Kami ang boses na masa, hindi natatakot. Po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po sa inyong lingkod, Boss D TV, mga kababayan. Puligsain lang po natin ang mga salot sa lipunan ito. Lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno, mga switik, mga kawatan, mga bugok sa gobyernong ito na walang ibang ginagawa kung hindi limasin ang ating kwarta ng bayan. Yan po ang ating mga lalong-lalo na yung mga nakatanggap di umano ng mga congressman sa pagpirma ng impeachment ni VP Sara. Pakinggan lang natin itong interview ng ating kagalang-galang na si Ses Drilon at si Jamie Bondoc. Regarding po doon sa pag-ano di umano ni Senador Bato. Pakinggan na po muna natin. Lawyers, good evening, attorney. Good evening po, Miss Ces, Miss Pauline, and Miss Sean. So, nasaan po ang inyong kliyente na si Senator Bato? We have repeatedly stated very sincerely and earnestly, no, we do not know, and I think it is intentional on the part of our client siguro po to safeguard all of us, no, and all of his loved ones. So, he has not gotten in touch with you since he left the Senate in the wee hours of the morning of, is it Wednesday? Thursday. May 14. Thursday po, parang I think the report was 2:30 a.m., which is just about 50 minutes after I left the Senate building. He put you in an awkward position where you were, telling reporters you had just seen him and then he often left. Doesn't that, don't you question your client's actions to have put you in a spot? Well, awkward is not the word I would use. No, I think it's just I was just not informed of his strategy, but it also shows that both of us lawyers of Senator Bato really were not into any conspiracy, to take him out of the reach of his accusers. But that said, we do believe that Senator Bato was well within his rights anyway, to go wherever he pleases, because again, we have contested the use of the term fugitive, because he is not in our legal interpretation. Why isn't he? When it's very clear in the manifestation of the Solicitor General to the Supreme Court that he is evading a legitimate warrant of arrest, which is lawful ito by... mga kababayan, komentaryan na natin to. Kasi nga, sinasabi daw di umano ng OSG na si Senador Bato na dapat daw sumuko na sa Supreme Court. Hello mga kababayan, Madam Ces Drilon, ang sabi po ng Supreme Court, within 72 hours, wala mo nang gagalaw. Ibig sabihin, kung ayaw na magpa-custody ni Senador Bato sa Senado, pwede po siyang umalis doon. Bakit po ba pinapalabas ninyo na tumakas? Hindi po siya tumakas. Kasi nga po, nagkaroon ng preemption ng Supreme Court na wala mo nang gagalaw. Kaya nga po, ayon mismo kay Presidente, na nagdesisyon ng Supreme Court nung araw ng alas 4 ng Huwebes na wala mo nang gagalaw within 72 hours. Ilang araw ba yung 72 hours, mga kababayan? Almost 3 days po yun. Anytime po, ibig sabihin, kahit na makita siya ng pulis, hindi po siya aristuhin, mga kababayan. Kasi yun po yung utos ng Presidente at ang utos ng Supreme Court. Diba, Madam Ces Drilon? Bakit mo ngayon, binabalikan ngayon yung OSG? Ha? Samantala, sagot lang naman nila doon sa hinihingi ng Supreme Court. Ngayon, nung naglabas na hindi kinatigan ng Supreme Court
ang TRO, kriminal na ba agad si Senador Bato? Tandaan po natin, ang TRO lang naman ang dinesisyonan ng Supreme Court na hindi pinagbigyan si Senador Bato. Di ba po? Pero yung ibang kaso na ipinal niya, hindi pa po natatapos yun, Madam Sistrillo. Di ba po? O ituloy lang natin si Madam Sistrilon, mga kababayan. Issue of RA 9851, which preceded our signing of the Rome Statute, even if we had withdrawn from the ICC. Even if we had withdrawn from the ICC. Ms. Cess, for the enlightenment of everybody, including myself, we have to remember that this is a pending case before the Supreme Court, no? And when they asked for the comment of the OSG, that is precisely what it is. It is a comment. It is their position. It is not a judicial declaration of the legal status of our client. So yun po yung, kumbaga po sa kaso, kami po ay may hinatan at yan po ang kanilang sagot. So katulad po ng kahit anong kaso. Pero ano pong sagot ninyo Oo. dun sa posisyon ng gobyerno na siya po ay isang fugitive? At Yes. ano po, bakit po hindi? Bakit sinasabi niyong hindi po siya fugitive? Kasi po, kapag tumatakbo po ang isang tao mula sa batas, kailangan po malinaw kung ano po ba yung batas na tinatakbuhan. Kung ang tinatakbuhan po niya ay local na batas, yun po, tama po, fugitive po siya. Pero pag ang tinatakbuhan niya po ay yung International Criminal Court that we do not recognize, no? And lalo na po yung arrest warrant which was not properly processed within the all applicable laws na mahaba pong usapan yan, then he cannot be a fugitive. I would like to invite you, Ma'am Cess, if I may be given a little more time. I would like to invite you to imagine a scenario where hindi na po dumadaan sa ating mga korte ang Ito mga kasi mga warrant kababayan, ng pinapalabas kasi international, ni no? Self Kapag nangyari po yan, kung sino na lang po yung nakaupo, pag may kalaban po sa politika, no? Kung kakasuhan dito, mahaba yung proseso sa piskalya, sa korte. Pero pag kinasuhan sa ibang korte, you just ship him out at maduduterte po yung kalaban nila. And that is exactly the evil that we're trying to avoid for the sake of the All right, sovereignty of but let me answer you also, attorney. Why are ma'am. you coloring this with politics when the case here involves the drug war victims during the time? Hindi po, Madam Sistrilon, hindi mo talaga naintindihan, no? Kasi nga, ganito nga po mga kababayan. Kung natatandaan niyo po, yung mga pulis na yumari kay Kian, nakulong po yun lahat mga kababayan. Na-demanda yun. Ibig sabihin, gumagana yung batas natin dito. Bakit si Pangulong Duterte hindi nila dinemanda dito at sa Senador Bato? Bakit talaga doon sa ICC? Kung nakikisimpatiya ka doon sa mga biktima ng war on drug, mga kababayan. Di ba po? Bakit nasisintensyahan yung mga pulis na yumari kay Kian? And yet, itong dalawang ito, doon nyo sinampahan sa International Court dahil ayon mismo sa inyo na wala daw mangyayari dito? Paano nyo naman masabing walang mangyayari? Ay napakulong nyo nga si Bong Revilla. Senador po yun. Di ba po, mga kababayan? Gumagana po ang ating hustisya. Tuloy lang natin si Drilon sa kanyang pagtatanong, mga kababayan, at sagot ni Jamie Bundok. Ang galing po ng sagot ni Jamie Bundok dito. He was PNP chief. And there is a law, RA 9851, not just because the Soljan is saying that there is, but there is a law. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case that he is Hindi kasi talagang politika naman ito, mga kababayan. Sa tingin mo kaya, yung mga taong biktima, di umano dito sa atin, ng war on drugs ni PRRD, sa tingin mo kaya nilang pumunta ng ng ICC, ng dahig, para lang idemanda si PRRD? Si Trillanes siya nagdemanda.
Kasama sila Dilima, sila ano, pero kaninong gastos ng pera doon? Pera ng gobyerno yun, mga kababayan. Pati yung mga witness na dadalhin nila doon, sagot ng gobyerno yun. Sila lang ang nagsasabi, pinapalabas nila na hindi sagot ng gobyerno yun. O baka sagot doon sa mga mali-malitang perang nakulimbat nila, mga kababayan. Huwag ko tayong maniwala dito. Ito naman si Sis Drilon. Balik ka ng balik sa 9851 na yan. Binasa mo ba ng buo yan? Madam Sis Drilon? O baka katulad ka rin ng ibang abogado dyan na pinuputol yun kung saan lang napapabor sa mga nagtatanong ang kanilang binabasa. Kasi po, kung babasahin niyo po yung 9851 na yan, mga kababayan, mayroon po dun sa Section 17 na sinasabi na kailangan ng extradition treaty. Di ba po? Nasa Rome Statute, kailangan doon na dadaan sa local court. Ang tanong, mga kababayan, may bansa ba ang ICC? Wala naman pong bansa ang ICC. Hindi naman po bansa ang ICC. Hindi siya taga-Netherlands. Paano tayo magkaroon ng extradition treaty? Wala ho tayong extradition treaty, mga kababayan, sa ICC. Paano mo extradite yung isang gobyerno, ay isang tao doon sa wala ka namang treaty sa kanya, mga kababayan? Ulit-ulit sila yung 9851 na yan, mga kababayan. Yan po lagi ang sinasabi nila. Ituloy lang natin to si Sis Drilon. Too. That's why the country had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate supposedly to... Sis Drilon, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Wala ko siyang kaso dito. At nagkaroon po ng hold ang Supreme Court at ayon mismo sa presidente na walang magaganap na arestuhan kasi sumusunod sila sa Supreme Court. Ibig sabihin, wala siyang kaso, hindi kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Ano ka ba naman, Sis Drilon? Diba? Hindi kinikilala yung warrant of arrest ng ICC kasi nga pinapatigil mo na ng Supreme Court. At ayon mismo sa presidente, wala mo nang gagalaw dyan. Walang aaresto. Within 72 hours. So, wala kang mag-aaresto, pwede siyang umalis ng Senado. At kung ayaw niya na magpa-custody sa Senado, anytime pwede siyang umalis. Di ba po? Yun po yung karapatan niya eh. Ayaw niya umalis, hindi po siya tumakas kasi wala naman siyang krimen dito. Pinapalabas nyo kasi na may krimen siya rito. Wala pong krimen dito si Senador Bato. Ngayon, kung mayroong gusto niya magkaroon siya ng kaso rito, i-demanda nyo dito. Eh ngayon, ba't tayo nyo demanda? Bakit nga ba inatras ng CIDG ang kanilang supina kay Senador Bato? Willing naman sumagot yung tao. Diba po, mga kababayan? Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Bakit kaya nila inatras? Tapos ito si Sis Drilon, bakit daw tumakas? Hindi po tumakas yan. Umalis po yan dahil nga ayaw na magpakustudi sa Senado at umuwi siya sa bahay niya. O diba? Yun po nakakalungkot, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Boss D TV, mga kababayan. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili